Hallelujah. Okay. Praise God. May mga vacant seats pa po tayo sa bandang harap. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat at maging sa lahat na nanonood online. Good morning. At tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Let's open our Bibles please in the book of Mark, chapter 6. And let's start reading from verses 30 hanggang 44. Mark chapter 6, verse 30 hanggang po sa verse 44. Okay. Sabi po ng Bible, the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat. He said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." So they went away by themselves in a boat to a solitary place. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. 34. And when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. By this time it was late in the day, so his disciples came to him. "This is a remote place," they said, "and it's already late. Send the people away so they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat." But he answered, "You give them something to eat." They said to him, "That would take 8 months of man's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat?" "How many loaves do you have?" he asked. "Go and see." When they found out, they said, 5 loaves, 5 and 2 fish. Okay. Can we read verse 39? Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. 40. So they sat down in groups of hundreds and fifties. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanya. Verse 44 pa pala. So the number of men who eaten was 5,000. Okay? 5,000 lalaki ang kumain, pera babae, pera sa mga bata. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord, we thank you for the day that you had given us the chance to study your word again. Lord, dalangin namin na samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. And may you give us, Lord, the spirit na nagmula sa iyo. That God, as we receive your word, may we have a listening ear and obedient heart, Panginoon, upang ang lahat ng nais mong sabihin sa amin, maunawaan namin, magawa namin, mai-apply namin sa buhay namin. God, take your place in our midst now as we study your word and continue to meet the needs of your people. At dalangin ko nga, Panginoon, walang lalabas sa lugar na ito na hindi po napuspos ng iyong kapangyarihan.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong ating aaralin ngayon sa chapter 6, mga kapatid, ay binigyan natin ng title, Driven by Compassion. Sabihin nga po natin, Driven by Compassion. Sa chapter 6, verse 6 hanggang po sa verse 11, tinawag ni Jesus ang kanyang mga disciples pagkatapos po na ayaw tanggapin ang Panginoon sa Nazareth, ay tinawag niya yung kanyang mga disciples, binigyan po sila ng kapangyarihan to go and preach the Word of God, healing the people, casting out demons, and they started doing their ministry. So sabi po ng Bible, doon po sa verse 7, calling his disciples or calling the 12 to him, he began to send them out 2 by 2 and gave them authority over impure spirits. Pwede ba natin ipakita yan sandali? Mark chapter 6 verse 7. Importante po na maintindihan natin ang pananggalingan o yung pong istorya na ito bago po nangyari ito pong topic natin. So in chapter 6, verse 7, ito po yung pangyayari, ito po yung tagpo. Tinawag ni Jesus yung kanyang mga disciples. 12 disciples, tinawag po niya. And he sent them out 2 by 2. Sabihin mo nga sa katabi mo, 2 by 2. Okay? So, he gave them the authority over evil spirits. At ang sabi po ng Bible, sila po ay umalis and they started doing the ministry. At nakakatuwa, sa kanila pong mission work ay may mga instruction na sinabi ang Panginoon. Ano sabi po doon? Pumunta kayo sa mission work, wala kayong bit-bit, but just a walking staff. Huwag kayong magdala ng tinapay, huwag kayong magdala ng bag, huwag magdala ng pera. Magsuot kayo ng sandals, pero huwag kayong magdala ng extra. At ang sabi niya, yung tutuloyan yung bahay, manatili kayo doon hanggang sa umalis kayo. Instruction coming from the Lord na talagang a very serious mission work ang kanila pong gagawin. At alam niyo po mga kapatid, the disciples followed the order. Sabihin mo nga sa katabi mo, sumunod ang mga disciples sa order. Umalis, 2 by 2. Walang bit-bit, kundi yung kanila pong walking staff at wala pong baong chichirya. Walang ekstrang baon, not even money, dahil ang instruction, yung bahay na tutuluyan nyo, siya na bahala sa inyo. Ang ganda pong makita na mission work ng Panginoon, once He gave a commission, o kinomission po tayo, He will also provide a provision para po i-sustain ang pangangailangan po natin sa mga gagawin po natin. Patunay lamang na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, hindi po tayo magkukulang. Can I hear amen? When we receive a command from God, and we are willing to obey, and we obey His commands, kapag tayo po ay sumunod, wala pong maiiwan na, wala hong pagsisisi. Because God will surely provide ang lahat po ng pangangailangan ng kanyang mga lingkod. Ito po yung nangyari. So they started preaching the word. Alright? Yung pong paghingi ng tawad, repentance, and the ministry of healing, the ministry of casting out demons, yun ang kanilang ginawa. So kung ilang linggo, yan ang kanila pong ministry. Ngayon, ang dami pong nangyari. Sa kalagitnaan po nito, meron pong special number na nangyari. Hindi na ho, lalagpasan ko muna. May sumayaw na babae para lamang ipalit ang ulo ni John the Baptist. So hindi ko po muna ngayon tatalakayin yan. Lalagpasan lang po natin ng konti. So I called it special number. Okay? Special number na masyadong brutal dahil lamang sa isang sayaw, kapalit ay ulo ng isang
prophet. Pero hindi po muna yan ang topic natin ngayon. Amen? Ngayon, sa verse 30, mga kapatid, nung sila po ay galing sa mission, sabi mo nga sa katabi mo, nung galing sa mission ang mga disciples. O, ito na. Ito na po yung istorya na uumpisahan ko ngayong umaga. The apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Nag-umpisa na po silang magkwento, Lord, nung kami inutusan mo, di ba? Ewan ko kung anong itsura ng mga pagmumukha po nila. Binigyan mo kami ng kapangyarihan to preach the gospel at kami ay magpagaling ng may sakit at mag-preach kami ng repentance, magpalayas ng demonyo. Maraming nangyari, Lord. Now remember, hindi lamang sila inutusan, kundi ipinakita ng Panginoon ang ministry sa kanila. And then after that, binigyan din sila ng authority, go and do the same. At alam niyo po mga kapatid, mission accomplished dahil sila po ay nag-preach, lahat ng instruction and toto sinunod ng mga disciples. Walang baon, walang bit-bit na extra na provision, but God provided for their needs. At alam niyo po, wala po silang sasakyan nung araw. Kaya nga ang pinabitbit sa kanila ay walking staff. Sabi nga po natin, walking staff. Wala po silang motor, wala po silang electric bike. Kadilakad. So, puro lakad. And can you imagine, hindi mo alam kung ano ang pagkain mo mamaya dahil wala kang baon eh. Alright? Pagkatapos, ang daming mga sinapian na masamang espiritu, ang dami nilang pinalayas ng mga demonyo, ang daming mga may sakit, at lahat po yun ay kanilang pinagaling. So, they reported sa atin pong Panginoon, Lord, ganito ang sitwasyon namin. So, nag-report po sila. At habang sila po ay nagre-report, ano po nangyari sa verse 31? Then because so many people were coming and going, that they did not even have chance to eat, He said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Pagod na pagod galing ka sa mission. Kinekwento mo yung mga kwento mo. Pero alam mo, nung ikaw ay nakituloy kasi, hindi ka naman po pwedeng humingi na, pwede ba bang ipagpak ako ng baon ko? At magre-report ako doon sa boss namin. Hindi eh. Alam mo kung nakitira ka, medyo kahit gusto mo pa sanang kumuha, pero mahihiya ka, di ba? So, yung pong mga disciples ni Lord ay doing the ministry, of course, it's not easy. Yung magpalayas ka ng demonyo, yung mag-counseling ka lang ng isa. Alam mo, maghapon kang mag-counseling ng isang katao na medyo may katigasan ng ulo. Para kang tawag doon, sabihin na natin, para kang tinorture ng tatlong buwan. And can you imagine yung hapo, yung pagod ng mga disciples that time? At habang nagkikwento po sila, kasagsagan ng kwento, kasagsagan ng report. Diba? Siguro, ang daming kwento ng mga disciples, Lord, may pinalayas akong demonyo. Diba? Ganito. May sakit, ganito. Dumating yung maraming mga audience, daming mga taong nagsisidatingan. Naputol po yung report. Pagkatapos, ni pagkain ay hindi na po nila nagawang kumain. Nakita niyo po ba yun? Then because so many people were coming and going that they did not even have chance to eat. Pwede ba bang tumingin sandali? Gusto ko lang maintindihan ng bawat isa sa inyo. I want you to have an understanding about ministry. Dahil ang dami pong mga tao sa church, hindi po nila naiintindihan ang ministry.
Kumakalat sa social media ngayon, ang alam ng marami, ang mga pastor ay mga palamunin lang at wala pong ginagawa. Ang alam ng marami, ang naririnig po natin sa social media, ang mga pastor ay tirador ng tithes and offering. But I want to tell you, my brothers and sisters, we receive the commission from God. Can I hear amen? And the ministry work that we're doing, my brothers and sisters, ay hindi po katulad ng iniisip ng marami, hindi po katulad ng trabaho sa gobyerno o sa labas ng kingdom na may karapatan kang matulog kung kailan mo gusto, may karapatan kang maggulubanting kung kailan mo gusto, dahil ang boss mo sa paglilingkod sa Diyos ay 24/7 na nakatingin sa iyo. At isang araw may judgment na mangyayari. Tungkulin ba ng mga disciples na pagalangin ang mga may sakit? Hindi. May mga doktor. Nandyan si Saint Luke nung araw. Siya yung doktor. Hindi niya trabaho yun. Trabaho ba ng mga pastor ang mag-counseling? Hindi. May mga psychologists na dapat ninyong lapitan. Diba? Kailangan ba ng pastor na magturo ng financial management? Ang dami pong mga marurunong. But you know, my brothers and sisters, today I want you to understand that the ministry work is not easy. The ministry work is not a joke. At hindi ito pwedeng maliitin ng kahit na sino dahil ang tumawag sa atin ay ang Panginoon. At marami pong mga excited na pumasok sa ministry dahil ang nakikita lamang po nila ay yun pong, yung pastor laging nakabarong. Ang minister ay laging nasa stage at tinatamaan ng spotlight. Hindi ho ganun kadali. Mainit po ang spotlight. Kala nyo? And even many people, even pastors' kids, they don't understand the life of a missionary. Kaya nga po, ang daming mga anak ng pastor may tampo sa kanila pong mga magulang. Pero gusto ko po maunawaan natin ngayon. If only you know ang puhunan sa paglilingkod sa Panginoon, ang driving force sa paglilingkod sa Diyos is compassion. Can I hear amen? Yun po mga disciples, nung inutusan sila ng Panginoon, magpalayas ng mga demonyo, puhunan po nila kung bakit inasikaso ang mga taong sinapian ng masamang espiritu, pinalayas, pinagaling. It's all because of the compassion na nakita nila kay Jesus. Pinagtiyagaan ng Panginoon, palayasin yung 25,000. Evil spirit in a man. Now, can you imagine 2005? Evil spirit in a man. Now, my brothers and sisters, is a ministry. Now, nung pagkatapos ng ministry work na ginawa ng mga disciples, they come to Jesus and give the report. At sila po'y hapong-hapo. Parang hindi ko po ma-imagine yung itsura po ng mga disciples na, ano yan? Kaya po sinabi po dyan, they did not even have a chance to eat. Wala na po silang panahon. Kahit pagkain ay napopospone. That's the work in the ministry. So ano po sabi ng Panginoon sa kanila? Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Nahabag ang Panginoon sa kanila, no? Sabi mo nga sa katabi mo, naawa ang Panginoon sa mga disciples. Nakita ng Panginoon siguro yung mga itsura nila. Dahil hindi pinabitbit ng damit. Walang bitbit na pagkain, walang bitbit na pera, papunta ng mission. So, ano kaya itsura nila? But you know, my brothers and sisters, because God is always driven with compassion,
Nakita ng Panginoon yung kanilang pagod at yung kanilang hirap. So number 1, in your notes, nilagay po natin dyan, God gave them the invitation to rest. Sabihin nga po natin, invitation to rest. Alam niyo, Panginoon, mga kapatid, gusto ko pong maunawaan natin lahat, gusto po niya na magpahinga ka. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Panginoon na magpahinga ka. Ilan sa atin ang gusto na magpahinga? Taas ang kamay. Hindi yung rest in peace, ha? Pero gusto ko po nating tatandaan, gusto ko pong maunawaan at matandaan po natin, hindi lahat ng tao may karapatang magpahinga. Ang magpapahinga lang yung pagod. Tama? Pero yung pagod na pagod sa pagpapahinga, siguro kailangang ilagay po natin sa lugar. Kailan ka ba dapat magpahinga? Ang magpapahinga ay yun lamang merong ginawa. Amen? Iso sinong bata nakati anak mo, agoray ka pa itagres nak pa'y mama. Siyempre ti saludsod ti naganak, apay, inya naramid mo. Saan ka napagod? But the Lord is always offering rest sa atin. Dahil naaawa po siya doon sa taong kanyang ginawa, ang ating isip, ang ating puso, ang lahat ng buong pagkatao natin, ginawa ng Panginoon po yan. And He created it perfect, pero alam ng Panginoon ang hangganan natin. Ang hangganan ng pag-iisip, ang hangganan ng kakayanan natin na yung emosyon natin kung hanggang kailan tayo naging matatag. At alam ng Diyos kung kailan po tayo exhausted. And so God is always offering us rest because of His compassion. Gusto ko po sabihin sa ating lahat, maawain ng Panginoon. Ayaw po niya na tayo po ay ma-overwork. Ayaw din po niya na tayo ay exhausted. Bakit? Dahil kapag pagod na po tayo, hindi natin maibigay ang best na worship natin sa Panginoon. Kapag pagod na po tayo sa pag-iisip, hindi na po natin maisip ng maayos kung ano yung tama, ano yung mga priorities. Kaya po yung mga taong masyadong palaisip, ang hirap po nilang mag-worship sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, yung masyadong nag-iisip, bihira nilang maisip ang worship sa Diyos. Kasi pati pagtaas ng kanilang kamay, iniisip pa nila, magtataas ba ako o hindi? And even our hearts, our emotions, napapagod din. Napapagod sa pangunawa, napapagod sa pagtanggap ng mali, napapagod sa Ang lahat po ay nakakapagod, lalo na po sa mga panahon na ito. Yung init pa nga lang, wala ka pang ginawa, di ba? Pero sa sobrang init, pagod ka na. Can I hear amen? Ilan po sa atin dito pagod na rin umunawa? Yung lagi na lang ikaw ang umuunawa sa palagay mo, nakakapagod din. And you know, the disciples nung nakita ng Panginoon after they returned from the ministry, and they told everything sa atin pong Panginoon, kung paano sila nagturo, kung paano sila nagpagaling ng may sakit, kung paano sila nagpalayas ng mga demonyo. At nakita po ng Diyos yung kanilang hirap. Nakita po ng Panginoon yung kanilang pagod sa kanilang pong ministry. Kaya po, in-invite sila ng Panginoon, sige, tayo doon. Tayo doon sa isang solitary place, yung walang maingay, yung walang storbo, at magpahinga kayo. Ang sarap palang kasama ni Jesus. Ito po, masarap sa Panginoon. Yung naiintindihan ang sitwasyon natin, yung damdamin po natin. So, ano po sabi po ng Bible? So they went away by themselves in a boat. Verse 32. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. So sila po ay excited na, wow, makapagpapahinga na tayo. Invitation po ito galing sa Panginoon. Tatakas po sila para magpahinga. Because ministry ay, nakaka-drain po ang ministry, mga kapatid.
nakaka-drain ang ministry. Paano na lang kung ikaw ay isang minister, tapos may lalapit sa iyo, lalo na ang problema niya ay, marami po kasing problema, madalas ay wala kaming pera, wala kaming sapat na budget, wala kaming pagkain. Alam mo yun, habang kinikwentuhan ka ng ganon, hindi niya alam pati ikaw. Ay, nakakasakit yung gusto mo sanang may gawin, meron ka sanang gustong ibigay, pero wala kang maibigay. Do you get the point? Kaya, meron na po bang lumapit sa atin na ganito problema, lalo na mahal mo sa buhay? Yung awang-awa ka, gusto mo talagang magbigay, pero wala kang maibigay. At madalas hindi po natin maalam kung paano mag-react. At lalo na kung tayo po ay masyadong emosyonal, ang tendency po, teka lang wait ka lang dyan. Pupunta ka ngayon, lalapit ka sa asawa mo. Sweetheart, pwedeng pautang? Ibibigay ko lang doon sa kina-counselan ko. Pagkatapos mong binigyan, ikaw ang magpapa-counsel. Diba? Tatanong ka ng ulam sa asawa mo, anya ti ulam, ipadawat mo ti kwarta tayo. Pero alam nyo, ang galing lang. Yung mga disciples ni Jesus, ang galing po nila sa ministry work. Kaya nung meron pong lumapit sa disciple at kailangan pong mapagaling, namamalimos po kasi yung tao. Anong sabi po ni Peter? Silver and gold, I don't have. But in the name of Jesus, rise up and walk. Can I hear amen? So pwede ba man tumingin kayo sandali sa akin? Money is not a problem. Hindi ka laging solusyon ng problema ng tao. Kung wala kang maibigay at sa palagay mo, tinawag ka ng Panginoon to minister to that person. Copy-paste yung sinabi ni Pedro, wala akong silver, wala akong gold, but in the name of Jesus, you rise up and walk. Anong nangyari? Yun pong dating namamalimos, tumayo, naglakad, naghanap buhay, at nag-graduate po siya sa kahirapan. Ministry work. Can I hear amen? Hindi laging spoon feeding ang ministry. Kung maintindihan po lamang natin. Ngayon, mga kapatid, sila po ay excited na makapagpahinga na. Okay? So, that invitation ay very special. Amen. Kayo nga po ang maimbitahan. Sige, halika, mag-rest ka. May kaibigan po ako eh. Kapag nakita niya na pong pagod na pagod kami, sabi niya, sige, biyahe kayo, punta kayo ng Manila. Pagdating po namin sa Manila, hino-hotel po kami. Pagkatapos, pag nagpahinga po kami sa hotel, mamayang hapon, sige, punta kayo sa parlor. Alam mo yan, mula ulo hanggang paa. First time ko pong kinuskus yung paa. Mula nung natapos mula nung umpisa hanggang natapos, wala akong ginawa kundi tumawa ng tumawa. Hindi sanay eh. Ang sarap po na merong kaibigan na nagbibigay ng pahinga sa atin. Can I hear amen? Pagkatapos sasabihin niya, sige, pagkatapos ninyo yan bibigyan ka ho ng budget, o sige, mag-shopping kayo. Wow, ang sarap ng pahinga. Sabi mo nga sa katabi mo, sarap magpahinga. Tataka lang ako, yung iba sa atin, ayaw magpahinga. Di ba? Hello, may kausap pa rin ba ako? Marami po sa atin ayaw magpahinga. Gabi na. Matulog ka na lang dapat. Ang dami po ang iniisip. Ano kaya gagawin namin bukas? Ano kaya exam ko bukas? Papasa kaya ako bukas? Bukas yun eh. Sabi mo nga sa katabi mo, magpahinga ka naman. Can I hear amen? O sa kabila, sabihin mo, magpahinga ka naman. Alam mo kung bakit? Pwede ba tumingin ka
tumingin sandali, sabi po ng Bible, ang Panginoon mismo gusto niya tayong magpahinga. Kaya nga yung Sunday, tinatawag ka sa church eh. Kaya nga yung Sunday, tinatawag ka sa panambahan para magpahinga. Pero ang dami sa atin, ayaw magsimba. Ayaw pumunta, ayaw gawin yung kalooban ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ang linggo dapat pagpapahinga. Naunawa natin? So ilan na excited magpahinga? Taas ang kamay. O kung excited kayo, next week, wag na kayong late, di ba? Magpahinga, offer sa inyo. Pahinga na nga lang, itinatawag sa inyo, late ka pa. Can I hear amen? It's because of God's compassion. Pagkatapos kang ginawang perfect, pagkatapos ino-overwork mo yung katawan na ito, abay mo overuse, sayang. Alam ng Diyos po yun. Alam ng Panginoon na pang-anim na araw lang ang kaya nating gawin. Naunawaan natin? Sabi mo nga sa katabi mo, pang-anim na araw ka lang. Sabi mo sa kanya, yung 7, pahinga mo. Yan ang gusto ng Panginoon. Mahirap po bang intindihin? Ngayon, kung ginamit mo pa yung 7 para magtrabaho, Diyos ko, Panginoon, hindi ka magtatagal. Ma-overwork ka. And that is the very reason kung bakit ko ipinaupa-unawa sa inyo ngayon, mga kapatid. The driving force ng Panginoon is compassion. Kahit nung ginawa niya tayo, kahit nung binigyan niya tayo ng blessing, kahit nung binigyan tayo ng work, punong-puno po siya ng compassion at naiintindihan po niya yung pagkalagayan natin, yung feelings natin, yung isip natin, yung emosyon natin, at gusto po niya tayo magpahinga. Pero meron pong nangyari. Verse 33. Can we read it aloud? But many who saw them living recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. Verse 34. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd, so he began teaching them many things. Grabing compassion, ano? Verse 33, balikan nga natin. Nung sila po ay patakas na at magpapahinga na sana, so sumakay po sa bangka yung mga disciples kasama po si Jesus. Akala po nila ay sekreto yung pag-alis nila. Ang dami po palang nakakita. Ang daming nakapansin. Okay? So ano pong ginawa nila? Yun pong mga tao ay sinundan sila. Patakbo, naglakad, at kinakailangang unahan po nila yung bangka. Alam niyo, pwede makinig? Yun pong pagbabangka ni Jesus at ang kanyang mga disciples, actually, shortcut po yun. That's the easiest way para makarating ka doon. Pero komo, wala pa po kasing motor ng bangka noong araw, sagwan pa rin ang gamit. Tataka lang ako kasi dinidebate ko itong verse na ito eh. Grabe naman ang kanilang bilis na maglakad. Na naunahan pa nila si Jesus. Naunahan pa nila yung mga disciples. Shortcut na nga yung ginawang magbangka ka para makarating ka. Pero dito, iba. Alam niyo po kung bakit? Kasi meron silang emergency. Kasi meron silang pangangailangan. Kasi meron silang dapat maranasan. Ganyan ang tao na meron pong desperate na need. Kinakailangan talagang hanapin mo, gawan mo ng paraan. Sundan mo kung sino ang alam mo sa palagay mo na nakapagbibigay ng solusyon. Doon po makikita, yun pong sigasig ng mga tao noong araw.
So many who saw them leaving recognized them. Oh, si Lord yun na. Kasama yung kanyang mga disciples. And so they ran on foot from all the towns and got there ahead of them. Sila po ay talagang nagunahan, tumakbo para lamang hong mapuntahan ng ating pong Panginoon. So sabi po ng verse 34, nung ang Panginoon at ang mga disciples ay nakarating na sa kabilang pampang, mas nauna pa yung mga tao na nandoon. Hingal na hingal, Lord, welcome. Sila po yung iniwan sa kabila. Pero nakita ng Panginoon, nandoon na naman sila. Dahil meron po silang pangangailangan. And you know, sabi po ng Bible, when Jesus saw the large crowd, sabi nga po natin, large crowd. Say it again, large crowd. Mga ilang tao sa Tabacalera? 3,000? Si Isiw? Yung sumunod kay Jesus, 5,000 lalaki, puwera babae, puwera bata. Naintindihan natin? Now, can you imagine kung paano, gaano karami ang nagtakbuhan, habulin lamang ang Panginoon? Kaya nagulat ang Panginoon nung nakita 5,000, according to the computation nung pinakain, 5,000 men, puwera babae, puwera bang mga bata, ganon kadami yung nadatnan ni Jesus. And so Jesus was so shocked and had compassion on them. Ang sabi po ng Bible, because they were like sheep without a shepherd. Gusto ko pong maintindihan natin mga kapatid. Yung mga lalaki na tumatakbo kung bakit binilang ang mga lalaki, sapagkat may mga bit-bit po silang mga pasyente. May mga bit-bit po silang emergencies. May mga bit-bit po silang naghihingalo. May mga bit-bit po silang sinapian na masamang espiritu. At ito pa, meron pong political crisis nung araw. Persecuted ang susunod sa Panginoong Yesus. Pero hindi po alintana ng mga tao nung araw ang persecution. Kaya po sinabi ng Bible, they are like sheep without a shepherd. Can I hear amen? Hindi naman basta-basta mahabag ka sa isang tao na hindi kahabag-habag. Pero nakita ng Panginoon yung itsura nila. Gaano kahaba yung kanilang tinakbo? Gaano kahaba yun pong kanilang nilakad para lamang makarating kay Jesus? Marahil ang ilan po sa kanila, meron pong mga bit-bit na mga pasyente na, ano yung tawag doon? Wala pong stretcher nung araw eh. Ang ginagawa po nila ay nilalagay sa kumot para lamang dalhin sa, malala nyo yung inakyat sa bubong na binaba sa harapan ni Jesus? Ganun ang itsura. Now, can you imagine that? So, nung nakita ng Panginoon, remember, ang objective po nila ay para po sana magpahinga. Sabi mo sa katabi mo, para magpahinga. Pagbaba nila sa bangka, trabaho na naman. Because Jesus saw the people, the crowd, they are in need. The persistent crowd, nakita po ng Panginoon. People are running ahead just to meet our Lord Jesus Christ. And so as a good shepherd, nakita po ng Panginoon yung vision po na ito. Nakita niya yung large crowd. At nagkaroon po siya ng deep pity to the people. Hindi lamang siya awa, kundi awang-awa po siya sa mga tao. Ano hong pagkakasabi ng Panginoon? They are like sheep without a shepherd. Sabihin nga po natin, sheep without a shepherd. Say it again, sheep without a shepherd. Ano ma-imagine ninyo sa isang sheep without a shepherd? Payat. Kasi walang nagpapakain sa kanya, walang nagpapainom sa kanya. Yung kanyang balahibo, ang hahaba, ang dumi-dumi. Bakit? Walang nagsishare sa kanya.
Naintindihan po ba natin yung picture? At ganito po ang tingin ng Panginoon sa kanila. They are like sheep without a shepherd. And this is the heart of compassion na meron po ang Panginoon. Ano kaya feeling ng mga disciples? Lord, ganyan din ang itsura ng mga pinuntahan namin. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa mga disciples niya, they are like sheep without a shepherd. Kasi siguro ramdam ng Panginoon, medyo may nagmamaktol na siguro sa mga, nung araw kasama pa nila si Judas eh. Hindi pa siya naghudas eh. Pero alam niyo yung Judas talaga yan. Nandun lagi yung kanyang, Lord, di ba? Pahinga tayo. Trabaho na naman. And so Jesus needs to explain to them, look at the people. They are like sheep without a shepherd. So wala hong nagawa, yun po mga disciple, kundi i-carry din po yung driving force na meron ng Panginoon. And that is the compassion. So ano pong ginawa ng Panginoon? Nagturo ang Panginoon sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, nagturo ang Panginoon. Ano pa sabi mo sa verse 34? When Jesus landed and saw the large crowd, He had compassion on them because they were like sheep without shepherd. At alam nyo, nakakatuwa, nung nangyari po ang tagpong ito, sabi po ng verse 35, can we read it aloud? By this time, it was late in the day, so His disciples came to Him. This is a remote place, they said, and it's already very late. Magdidilim na. At sabi ng mga disciples, alanganing lugar, Lord, alanganing oras. Alam niyo po ba yung alanganing lugar at alanganing oras? Ano sabi po ng mga disciples? Sa verse 36, can we read it? Teka. Sabay-sabay nga po natin basahin. Come on, go. Send. Ang tawag ko po dito ay practical problem. Alanganing oras, alanganing panahon. Alanganin ang kanila pong lugar na kinalalagyan. So it's a very common problem. Ano po pwede mong gawin doon? Ang pauwiin mo na sila. So sabi ng mga disciples, Lord, pwede bang pauwiin na natin sila? Sabi mo sa katabi mo, pauwiin na natin. So medyo, siguro nandun sa puso pa nila, gabi na, pamamahinga na. Kinakailangan na mag-rest. Di ba yan ang dahilan kung bakit tayo pumunta rito para mag-rest? Verse 37. Anong sagot ng Panginoon? But He answered, you give them something to eat, they said to Him. And they said to Him, that would take 8 months of man's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? Basahin nga po natin ulit. You give them something to eat. Yan ang sabi po ng Panginoon. They said to Him, that would take 8 months of man's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? Di ko lang masigurado kung sino sumagot dito. May suspecha kayo, no?
mo, ang galing ng pagkakasagot, Lord, galing kami sa mission work. Hindi kami nagtrabaho na matagal na panahon. At nung nag-mission kami, sabi mo, wala kaming bibit-biting pagkain, wala kaming bibit-biting pera, wala kaming bibit-biting na kahit na ano. Pagkatapos ngayon, magbibigay kayo ng pagkain. Wala, Lord. Wala. Amen. Tama lang naman yung sagot nila. Sabi mo sa katabi mo, tama yung sagot. Ganito po tayo dapat magbasa ng Bible. Huwag tayo naka-stick. Basahin mo din yung history. Sabi ng Panginoon, bigyan niyo sila pagkain. Lord, pambira. Di ba? Nung kami huling nakipag-usap sa iyo, pupunta kami sa mission, wala kaming bit-bit na pagkain. Ngayon, magbibigay kami ng pagkain. Buti na lang, hindi si Ezra tong kausap ko. Yeah. And Jesus gave them the command. Give them food. Give them something to eat. Alam niyo kung bakit? Kinakailangang maintindihan po natin ang paraan ng pag-iisip ng Panginoon, hindi katulad ng paraan ng pag-iisip po natin. Can I hear amen? Verse 38, tanong ng Panginoon. Come on, read it aloud. How many loaves do you have? Go and see. When they found out, they said, 5 and 2 fish. How I wish na nandun po ako nung panahon na yan. Ang sabi ng panahon, bigyan sila ng pagkain. Sige, ilang pagkain meron tayo? Meron pong isang bata. Alam niyo yung kwento ko sa inyo? Sabi nung isang makulit na disciple, kinuha po yung 5 loaves. Bata po ang may pagkain nito. Okay? Kiddie meal. Sasabi po ng disciple, Lord, 5 loaves and 2 fish. Kasya sa mga yan? Sa palagay mo, tama po ba? Na pati pagkain ng bata pagdiskitahan? Sa palagay mo, tama po ba yung utos ng Panginoon? Nasasabihin sa mga disciples na walang-wala sila, sabihin niya, give them food, tama po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, tama ba? Pwede ba tumingin sandali, maging sa inyong lahat na nakikinig? Ito po ang problema ng tao sa buhay. Madalas may sinasabi ang Diyos sa atin na sa tingin mo ay hindi po tama, kaya hindi ka sumusunod. Pero kung gusto ko sabihin sa iyo ngayon, walang sinabi ang Diyos na mali. Kahit imposible, kahit masakit, kahit hindi ka convincing sa iyo, hindi po convincing para sa iyo, you need to receive it. You need to take it, you need to believe it, you need to obey it because it's the Word of God. So how many loaves? 5 loaves. Ilang fish? 2 fish. Brothers and sisters, the test of discipleship. Yung po mga disciples ni Jesus, after na nag-perform ng signs, wonders and miracles, hindi pa po tapos ang pagtuturo ng Panginoon sa kanila. Ngayon, nung pinakita ng Panginoon yung crowd, ano po yung attitude ng mga disciples? Lord, send them away. Wala tayong may papakain sa mga yan. Alanganing oras na, magugutom na sila. Send them away. Pagkatapos nilang hinabol si Jesus, pagod na pagod. Pagkatapos ngayon, pauwiin mo lang. Halata na taong-tao yung mga disciples ni Jesus. Amen? At madalas, tayo man din po ay masyadong tao na hindi po natin naintindihan ang damdamin ng Panginoon.
The surprising command, Jesus tells the disciple, give them something to eat. Surprising command. So sumunod po sila. Anong ginawa nila? Nag-inventory. O magkano nga ba? Ilang food meron tayo? Sa crowd po nito, ilan? Isang bata ang meron pong baon. At alam nyo kapatid, yun hong nakakatuwa. Because of God's compassion, listen to this. Kapag ang Panginoon ay nahabag, gagawa po siya ng miracle. Can I hear amen? Ilan ho gusto ng miracle? Lift your hands. Gusto niyo po ba makakita ng miracle? Marami po sa atin gusto makakita, maka-experience ng miracle. Pero ang miracle hindi po basta-basta nangyayari. Ang isa pong puhunan para po magkaroon ng miracle is compassion. Mag-pray ka ng may sakit, gusto mo ba na nagagaling yan? Kung walang pananampalataya, may sakit, ikaw na magpe-pray. It is only when you have compassion to that person na po pwedeng mangyari ang signs, wonders, and miracles. Until such time we understand the importance of having compassion, hindi po natin ma-appreciate yung gagawin ng Panginoon, signs, wonders, and miracle. Hindi po dinisplay ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, multiplying the 5 loaves of bread and the 2 fish? No. Meron po siyang pinanghugutan doon. Kinakailangan gumawa ng miracle para makakain ang lahat ng ito dahil may mga pasyente silang bitbit. Pagod na pagod sila. Alanganing oras, alanganing pagkakataon, alanganing lugar, kinakailangan mahabag ang Panginoon sa kanila. And because of this, according to verse 39, ang sabi po ng Bible, verse 39, then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. Kayo nga po magbasa po niya ng malakas. Okay. Kahit po pala nung araw ay meron na pong family household. Okay. May bilangan po pala yan talaga. Okay? O lahat ng mga tribo ni ganito, dito kayo. Lahat ng mga sabihin nga po natin sabihin nga po natin in group. Say again, in group. So pinag-iwalay isa. Maupo kayo sa damuhan ha. O, yung grupo na ganito, ganito. Ang hirap yata yung 5,000 lalaki gugrupuhin mo. Ano ang gusto ko sabihin dito? In order to experience God favor, kinakailangan po munang merong order. Dahil kung saan merong disorderliness, wala po ang presence ng Diyos doon. Kinakailangang merong kaayusan. Can I hear amen? Can I hear amen? Sabihin nga po natin, kaayusan. Sapagkat kung walang kaayusan, wala pong mangyayari, wala pong magaganap na himala. Kaya kapag ako po'y nanonood ng mga distribution ng ayuda, at meron pong mga grumbling, sabi ko talagang hanggang ayuda lang ang matatanggap ng tao. They will never experience God's miracle because kung nasaan ang katigasan ng ulo at hindi po pagsunod ng order, nandun ho ang problema. The devil is ruling to that group. Even in the family, listen. If you want your family to experience miracle, work for the spirit of unity and work for the spirit of orderliness.
And I'm warning you. I'm warning everyone. Kung hindi po nakikiayon ang isip at puso natin sa order na nais ng Diyos, that is rebellion. At yun ay hadlang ng paggawa ng Panginoon ng signs, wonders, and miracle. So the miracle of abundance nangyari. Bago po nagkaroon ng miracle of multiplication, God again gave them direction. Let the people sit down. Nakita niyo po ba ninyo yan sa Bible ninyo? All the people sit down. Sabi nga po natin, all the people sit down. Ang nakatayo, walang pagkain. At saan daw po dapat maupo? Sa green grass. Nung akala ko nun, kasi pastulan kasi yun eh. Hindi eh. Meron po palang order talaga na sinasabi ang Panginoon. Huwag ka sa daanan. Doon ka sa green grass maupo. Kasi lalakad yung mga magdi-distribute doon sa daanan. So merong space na dapat kang nandun. At huwag kang makipag-unahan. So orderly arrangement, that's the order of God. So let the people sit down in organized group on the green grass. And then, ano po bang nangyari? Verse 40. Verse 40. Can we read it aloud? So they sat down in groups of hundreds and fifties. Abay, masunurin po yung mga tao, ano? Wala nagsabi, Lord, 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 teka lang, dito ako kasi senior citizen ako. Wala pong nagsabi, Lord, Lord, dito ka ako kasi taga Nazareth ako. Kamag-anak ko si... Magkamag-anak tayo, Lord, di ba? So they sat down in groups of hundreds and fifties. And then, dun po nangyari ngayon yung umpisa ng himala. Verse 41. Taking the 5 loaves and the 2 fish, looking up to heaven, He gave thanks and broke the loaves. Now, makinig ho tayo mabuti. Pwede po bang bantayan po ninyo itong sinasabi ko na ito? Hindi po muna siya gumawa ng miracle bago po inorganize ang tao. Anong unang ginawa? Inorganize ang tao. Hundreds and fifties. Bago po niya kinuha yung bread and the fish. And then He prayed. Amen? Ang galing ni Lord, ano? Paano kaya kung nagpasikat siya? Wala mo ng pila, walang order. Di ba? O sino? Lord, multiply mo to. Bigla dumami. Alam niyo kung ano mangyayari? Stampede. Magunahan ng mga tao. At higit sa lahat, mga kapatid, hindi po siyang nag-distribute. Ang dinistribute po niya ay bread. Ibinigay sa mga disciples. Can I hear amen? Disciples. And then disciples. And the disciples distributed the food. Yung mga pagod na pagod, gutom na gutom. Aminado po ba kayo kung sasabihin kong gutom na gutom yung mga disciples? Sabi mo sa katabi mo, gutom sila. Kasi sabi doon sa unang verse, di ba, na binasa natin, wala silang panahon na kumain. Pagkatapos, ito po ngayon ang temptation. Yung gutom na gutom ka, tapos ibibigay sa iyo yung tinapay at fish.
kung ikaw yung gutom, ano gagawin mo? Sige, Lord, distribute ba namin to? Yeah, ganyan na yun. Me first before others. Gutom na gutom ka. Kasi Lord, baka wala akong lakas mag-distribute 5,000 yan. Ang dami nila, Lord, ha? Baka pwede ba mag-Sharon muna? Discipline is very important if we want to experience sign, wonders, and miracle. Hanggang ngayon, ang dami pong mga tao excited to experience signs, wonders, and miracles. Akala po ganila ay, basta mag-pray ka na lang, merong signs, wonders, and miracles. No, tinitingnan ng Panginoon ang attitude po natin. Okay? How organized we are. Paano pa tayo nagsasubmit sa authorities? Paano natin minamahal yung mga tao sa baba natin? Tinitingnan po ng Diyos yun. Kahit sa loob po ng family, gaano tayo ka-organize mag-asawa? Gaano ka ka-organize sa mga in-laws mo? Gaano ka ka-organize sa lahat ng bagay? Sabi mo nga sa katabi mo, gaano ka ka-organize? Ang dami pong naghahanap. Gusto natin ng miracle of multiplication even in our finances. But how organized we are when it comes to management of our finances? Importante po na maintindihan natin ito, mga kapatid. Kaya po talagang inaral po natin from chapter 1 at aaralin po natin hanggang matapos dahil gusto ko po by this time as matured Christians, dahil ilang taon na po tayong naglilingkod sa Panginoon, gusto ko pong maintindihan ng marami sa atin as 611 people, mag-mature na po tayo. Paano po natin i-handle ang ating Christian life? Ano yung driving force natin sa paglilingkod sa Panginoon? Sayang ang panahon kung hindi po natin maiayos ang ating calling, ang ating pong ministry. So before Jesus prayed for the bread and the fish, siguraduhin mo nang nakaupo lahat. At nung nakaupo na po lahat, He started praying. Okay? And then, ibinigay sa mga disciples, yun pong pieces of bread and the fish. At yun pong mga gutom na mga disciples, nag-minister pa rin po sila. Binigay sa tao. Binigay sa tao. Binigay sa tao. 5,000. Can you imagine? Gaano kaya katagal sila nag-distribute? Matagal din. At ang sabi po ng Bible, nung nakakain na po ang lahat, verse 42, they all ate and were satisfied. Nung nakakain na po silang lahat, satisfied na silang lahat. Hallelujah. Shall we say hallelujah? Ano nangyari sa verse 43? And the disciples pick up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. Ang tanong ko dito, nakakain na kaya mga disciples? Sa palagay nyo? Sa palagay nyo, kumain na kaya sila? Hindi pa. Hindi pa. Dahil inuna muna nila kung ano yung utos ng Panginoon. Nagtaka ba kayo bakit 12 basket full ang naiwan? Nilagay sa panan ni Jesus, Lord, ito lahat ng sobra. Di ba? Gutom na gutom sila galing sa kabilang pampang. Nag-minister pa rin. Di ba? Pero ngayon, ire-reward na sila ng Panginoon. Peter, halika. O, isang basket sa'yo. James, halika. Isang basket sa'yo. Matthew, halika. Isang basket sa'yo.
Ang bihira. Sabi mo nga sa katabi mo, ganyan mag-bless ang Panginoon. So yung sinususpetsahan yung tao, mukhang binless pa rin. Can I hear amen? Excited po ba tayo sa miracles ni Lord? Ilan ang excited? Maging tapat ka lang. Hindi 1 piece of bread ang ibibigay sa'yo. Hindi rin 2 pieces of fish ang ibibigay sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, basket full ang ibibigay sa atin. Can I hear amen? Kaya ngayon, kahit anong pagod mo sa paglilingkod, maglilingkod ka sa Diyos. Hindi ka mawawalan. Huwag mo rin kukunin yung hindi pa para sa'yo. May time ang Diyos. Maghintay ka lang. Gutom na gutom ka na, pwede po pang i-delay yan. I-consider mo na lang na diet ka muna. Dahil ang taong maghintay sa timing ng Panginoon, hindi ka mawawalan. The best is yet to come. Can I hear amen? Stop grumbling. Wait upon the Lord. Alam ng Diyos yung pagod natin. Pero pag dinagdagan tayo ng panibagong load, meron lang siyang test na ginagawa sa atin. Learn to organize. Learn to follow orders. Wait for the timing. Are you with me? Amen. Pag pinapakain ng Panginoon yung iba, kung hindi pa dumating yung para sa iyo, wait ka lang. Nagbigay ng lugaw, maghintay ka lang. Hindi mo lang alam. Lugaw ang binigay. Yung sa'yo Amen! So, ang dami pong mga takot-takot na mag-minister. Huwag kang magpapastor, maghihirap ka. Huwag kang magmi-missionary, magpugrip ka. Huwag kang maglingkod sa Panginoon. Ha? Dahil tsak na wala kang patutunguhan, hindi po totoo yun. Kaya ngayon, gusto ko pong ilagay ang encouragement sa inyo. Ang dami pong nakapila mag-apply ng trabaho sa gobyerno, kung saan-saan. Bakit walang mag-apply magpastor? Ngayon ko lang gagawin ito sa buhay ko. Sa buong my entire life in the ministry, walang akong narinig. Maraming lumalapit sa akin, Pastor, pag-pray mo nga ako, sana matanggap ako ng trabaho. Walang lumapit sa akin na nagsabi, Pastor, tanggap mo nga ako, napalitan kita. Kasi parang ang feeling ng iba, pag pastor ka, talagang, hindi trabaho. Parang, I'm telling you today, God is very compassionate. And that compassion, meron pong miracle na kasunod po yan kung tayo po ay maglingkod ng tama sa Panginoon. Can I hear amen? So let's teach our family. Organize po natin sila. Gusto niyo ba na makakita ng miracle? Have compassion to your family. Amen? Sabi mo nga, my compassion to my family. Mag-umpisa po tayo magkaroon ng compassion sa kanila. Kita niyo ba yung pangangailangan nila? Kita niyo po ba kung anong kulang sa kanila? Lapit tayo kay Jesus. Okay? May gagawin ng Panginoon. I-organize natin sila. I-educate natin sila. Ayusin natin sila. Yan ho ang mission natin So sa inyong lahat, maging sa inyo nanonood online, gusto ko pong sabihin sa inyo, meron tayong mission sa buhay. And that mission ay nanggaling mismo sa Panginoon. At kapag tayo nagawa natin ang mission, kahit man gaano kahirap, kahit gaano ka-imposible, at the end of the day, hindi po kakalimutan ng Panginoon ang para sa atin. Are you with me? Yung tatawagin kang magpakain samantalang naggutom na gutom ka na, huwag mong kainin yung hindi para sa'yo. Hintayin mo yung isang basket na para sa'yo dahil special ang ibibigay ng Panginoon. Amen? So sabi mo nga sa katabi mo, ilang basket ba gusto mo?
Ha? Ito pa, huli na lang, bago tayo mag-pray. Huwag mong agawin ang basket ng iba. Meron talagang i-basket na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Lord, baka makalimutan mo yung basket ko. Hindi, yung 12 disciples na gutom. 12 baskets talaga ang sinobra. Ang galing lang ng Panginoon, ano? So habang nagdi-distribute yung mga disciple, wala nang laman. Kinain nyo na. So habang nagdi-distribute po yung mga disciple, di ba? Habang nagdi-distribute, tinitingnan ni Lord yung kanyang mga disciples. Alam nyo ba? Hindi niya tinatanggal ang mata niya sa kanila. Tinitingnan niya sila. Tinitingnan niya ang attitude. Gutom na yan. Siguro lunok ng lunok yung... Yung attitude ng gutom ka. Di ba? Gusto mo, kahit mo kuha, agtipingin, takaraman, kaya moment nga mangraman. Gutom na gutom. Hindi eh. Pagtitiis. Ang pagsunod sa Panginoon, napakahalaga. Kaya po nung inaaral ko ito, bago ko po ipinread sa inyo, kala ko makapagpahinga ako sa Sunday na ngayon. Kala ko si Chris ang mag-preach eh. Ako po, para po ako lumalangoy sa ulap, sa tuwa. Sabi ko, wow, galing mo naman Panginoon, di mo nakakalimutan yung para sa amin. So ministers, yung mga dalas kong kausap every Saturday, serve God with a willing heart, with the right spirit. Amen? Dahil walang naglingkod sa Diyos na nakalimutan ng Panginoon. We are special. Habang lahat ay nagtutoothpick na, sarap ng pagkain, grabe, paano kaya nangyari yon? At alam niyo, meron pong mga Bible scholars na nagsabi, yun pong bread and the fish na pong kinain nila, hindi lamang nag-multiply. Alam niyo kung ano nangyari? Nagkaroon ng ibang lasa ang ginawa ng Panginoon. And they really appreciated it. Kaya kumain po sila ng sobra-sobra. At lahat, ang sabi po doon, balitaan mo nga yung 42. They all ate and were, come on, read it aloud. They all ate and were satisfied. Hindi lang sila nabusog dahil marami silang kinain. Hindi. Sarap na sarap sila sa pagkain na nagmula sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, ang pagkain na galing sa Panginoon ay napakasarap. Can I hear amen? Pero yung pagkain na galing sa agaw, yung nakipag-agawan ka, they grumbled. Hindi mo malalasahan yan kasi minamadali mong kainin kasi meron ka pang nakitang kukunin pa. So tilmon. Di ba? Ganyan ho yung iba. Masarap ba yung pagkain? Hindi ko naramdaman kasi talagang sa Eat All You Can, tingnan nyo. Punta kayo sa Eat All You Can. Yung iba, kuha ng kuha. Kaya nga nasa Eat All You Can ka, you enjoy the food. Namnamin mo, lasahan mo, i-enjoy mo. Ganyan ho nangyari sa kanila. Hindi na po sila nagmadali para uwi kasi may pagkain. Can I hear amen? Alam niyo kung bakit sila nasatisfy? Can we read it again? Verse 42. They all ate and were satisfied. Come on, say it again. They all ate and were satisfied. Can we say it again? They all ate and were satisfied again. Lahat po sila may mga pasyente. Lahat sila merong iniisip. Lahat po sila merong pong problema. Pero ngayon, nag-enjoy po sila sa pagkain. Alam niyo kung bakit? Lahat yung mga bit-bit nilang pasyente na dinala sa Panginoong Jesus, lahat sila gumaling. Ngayon, sarap na sarap sila sa pagkain. Hindi ba dati hindi ka nakakakain? Hindi ka nakakanguya dahil sa bukol mo. Ngayon nakakanguya ka na.
Pati ikaw na nag-aalaga, ang sarap lang ng kain mo. That's my interpretation to this. Nakakain ng mabuti ang lahat ng tao kasi wala na, tapos na ang problema nila. O ilan naman sa atin gustong kumain ng mabuti? Enjoy natin? Gusto ho natin ito? Enjoy mo. Ang sarap kumain ng wala kang iniisip. Oh. Diet muna. Cheat day. Masarap kumain na wala ka nang inisip. Yung inayos na ng Panginoon lahat ng problema mo, inayos ng Panginoon ang may sakit, inayos ng Panginoon ang lahat ng pasyente mo, ang sarap kumain. And they were all satisfied. And they were all satisfied. Can we say it again? And they were satisfied. Ilan ho gusto ng satisfaction? Lift your hands. Woo! Shall we say hallelujah? Hallelujah! Are we all excited for satisfaction? Sabi nga po natin, satisfaction. Nung nasatisfy na po sila, alam mo, wala na po silang sukat, wala na silang malagyan, marahil busog na busog. Nagtututpik na po yung iba. Alam mo, ito po maganda. 12 basketful ang binigay sa mga disciples. Hindi na po kailangan mainggit yung iba. Hindi sila nagsabi ng, pwedeng mag-share on? Because they were already full. Alam mo kung bakit they were full? Even their families, they were all full. Nabusog ang buong pamilya nila, ang buong ang kanila. Ito po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Worship Team, please. Are we all excited? Shall we all rise? Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Worship. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are so good. A compassionate God. Hindi ka nagbabago, Panginoon, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kung paano ka nahabag sa mga disciples mo, hindi ka nagbabago, Panginoon, sa pagmamahal mo, pagkalinga mo sa mga taong tinawag mo. Kung paano ka nagkaroon ng habag, Panginoon, sa mga tao noong araw. Lahat sila may sakit, lahat sila may problema. At sinabi mo, Panginoon, they are like sheep without a shepherd. And because of your compassion, you healed them. Inayos mo ang lahat ng kanilang mga problema. Na kahit sa mga panahon, Panginoon, na nasa alanganing lugar ang mga tao, they have great need, but you provided. Imposibleng panahon, but you are the God of times and season. Imposible, Panginoon, ang oras, pero kaya mong baguhin ang oras. Kaya mong kontrolin ang oras. Imposibleng lugar, but Panginoon, Ikaw ay Diyos. Lord, Diyos ka sa kabundukan, Diyos ka din sa valleys. And that, Lord, wherever we go, you are God. Sa anumang mga sitwasyon ng buhay namin, Panginoon, you are God. Today, my brothers and sisters, magkaroon nga po tayo ng desperate na pangangailangan sa Panginoon. Kung paano hinabol ng mga tao ang Panginoon para lamang makapaniig, maka-fellowship, at sila po'y mapagpala ng Diyos, ganun din po nawa tayo. Ilan po sa atin na may pangangailangan sa Panginoon? I want you to lift your hands as high as you can. Sabihin mo sa Panginoon kung anong pangangailangan mo ngayon. What miracle do you have? What miracle do you really want to experience? Signs, wonders, and miracles, maybe you are excited for this. But today, God is about to do something. Can we just sing this song? Hallelujah. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang
rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho, lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya, ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho, O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko, di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. As we lift our hands to God, gusto ko pong ilagay natin sa puso natin, hindi po kailanman nagbago ang pag-ibig ng Panginoon. Ang kanyang habag ay mananatili. Ang kanyang biyaya ay sapat para katagpuin ang lahat nating mga pangangailangan. Ang habag ng Panginoon ay sapat para po tanggapin natin ang kanyang mga himala sa araw po na ito. Of whatever needs na meron po tayo, as we lift our hands to God, I want you to call upon His name. Sabihin mo sa Panginoon sa sarili mong panalangin ngayon, ano man ang nais po natin maranasang himala sa Kanya. God is faithful. Maririnig ka ng Panginoon kahit saan ka man naroon. Lord, dinggin mo ang panalangin ng bawat puso. Naririnig mo, Panginoon,
ang bawat panaghoy, ang bawat tawag. Dalangin ko, Ama, sa oras na ito, makita mo, Panginoon, ang mga anak mo na tumatawag sa iyo. Lord, listen to their cries. Listen to their prayers. Listen to the very desire, Panginoon, ng bawat puso. Marahil lang ilan na nangangailangan ng kapayapaan, Panginoon, sa buhay. Give them peace. Ang daming mga problema, pagsubok marahil. But God, you are the God who answers prayer. Give your people complete peace in the name of Jesus. I pray, Lord, let that shalom come into their hearts. Let the shalom, Lord, come into the very spirit. Lord, remove every worry. Ang lahat, Panginoon, dahilan kung bakit may kaguluhan sa puso ng iyong mga anak. O Lord, today in Jesus' name. Today, my brothers and sisters, God is about to perform signs, wonders, and miracles in our midst. God is about to do something very special. Now, if you want to experience God, if you want to experience God, just sit down and wait upon the Lord. With your needs, pagkatapos mong sambahin ng Panginoon, today, before we close in prayer, just sit down on your seats. Just sit down. Maupo ka lamang at hintayin mo. God is about to distribute a blessing na nais mong tanggapin. Just wait. Just wait. Just wait. Just wait. Jesus, Spirit of God, start to distribute, Lord, the very blessing, the favors that your people are waiting, oh God. Let your light come. Let your light come. Hallelujah, Jesus, Jesus. Keep receiving, keep receiving, keep receiving, keep receiving, Jesus. It's receiving time. It's receiving time. Waiting. Waiting upon the Lord is very necessary. If we really want to experience God, wait upon the Lord.
He is doing something in your life. Jesus. Keep receiving more of His presence, more of His glory, more of His power, more of His grace, more of His Spirit, more, more, more. Yes, more, more, Lord. Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Receive for more. Yes. Something is happening in the heavenly realm. Something is happening in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Do not rush. Wait for the distribution. Yes. Yes. Jesus, Jesus. Expect for more. Expect for more. In Jesus' name. There is power in His name. In God, all things are possible. In Him, there is power. Signs, wonders, and miracles are coming. Believe it. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan.
sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Shall we all rise now and worship Him? Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Mula pa kahapon at sa habang Sabihin mo sa Panginoon, panahon, ikaw lamang. ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon. Minsan ba, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong ginawa sa araw po na ito. Salamat sa mga salita na aming tinanggap. Tinapay ng buhay na nagbigay, Panginoon, ng kabusugan sa amin. Not only in our physical bodies, Lord, but even in our soul and spirit, binusog mo kami. At today, Lord, we thank you even for that 12 basket full, Panginoon, ng leftover. We do believe, O God, hindi ka kailanman magkukulang sa amin. Ipinaunawa mo, Diyos kang tapat. Kung lalapit kami sa iyo, Panginoon, at ipapakita namin ang pangangailangan namin sa iyo. Lord, kung kami magpapakita how desperate we are of receiving, O God, your favor and your grace and the miracles, signs, and wonders, Panginoon, nais naming maranasan. Tapat ka, Panginoon, ipagkakaloob mo sa amin. Lord, kung kami binigyan mo ng order, O God, to wait, to sit down in your very presence,
May we learn to sit down, O God, and wait upon you. Because we believe, O God, with your orders, with your command, there is always blessing if we obey. Today, God, in Jesus' name, may you also give us, O God, the right spirit. Panginoon, the right spirit that we can follow orders coming from you. Sapagat alam namin, Panginoon, hindi po kami naghahabol ng oras. For Lord, to them, Panginoon, na nagbigay ng kapurihan sa iyo, sinabi mo, you can even allow the blessing to overtake us. So today, my brothers and sisters, I want you to listen to this. Learn to wait upon God. You follow His orders. Listen to His commands very carefully. There is always blessing in obedience. There is always blessing if we wait upon the Lord. Can we lift our hands to God now? Lord, I pray. Nakikita mo bawat kamay na nakataas sa iyo. Those in need of healing, Lord God, heal them, touch them. Let there be miracles, O God, in every sickness and diseases na meron po sila. Remove it into their bodies right now in the name of Jesus. And I declare and I use the blood of Jesus. Let there be complete healing, O God, in the lives of your people. Lord, maging yung mga taong nanonood online, Lord, touch them and heal them in Jesus' name. Lord, those in need, Panginoon, ng miracles, even in their emotions, in their mind, heal them in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, sa lahat ng mga pangailangan ng iyong mga anak, katagpuin mo at katagpuin mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Let them realize that you are the God who answers prayer. You are the God, Panginoon, sa iyo ang source ng lahat ng mga biyaya. Ikaw ang source ng lahat ng pagpapala. Maraming salamat, Ama, at dalangin ko, selyuhan mo ng iyong kapangyarihan ng mga salita na tinanggap namin sa araw na ito. And do not allow the devil to snatch it. But Father God, grow in our lives until we will bear fruit, O God, for your glory. Sa pag-uwi ng iyong mga anak, ingatan mo po sila. Pakasamahan niyo kami, Panginoon, sa buong linggo na ito. And make our lives fruitful. And let the works of their hands be blessed. At Panginoon, sa araw na ito, Lord, inaangkin ko ang sinabi mo. If we seek first God and your kingdom, you will add unto us, O God, ang lahat naming mga pangangailangan. So Lord, I release blessing for your people now. Let them receive, Lord, their favor and grace. And give them even extra favor and grace in the name of Jesus. And let this be a testimony, O God, in the lives of God's people. To you, we bring back all the praise and all the glory. And everyone will shout and say, Amen. Pwede po ba tayong kumamay ng 5 tao, sabihin mo sa kanya, the Lord bless you. Woo! Hallelujah.